Nagsimula ang pelikula sa isang lungsod na kontrolado ng militar. Nagkaroon doon ng isang malalang kalamidad kung saan nahawa ang mga mamamayan ng isang nakamamatay na virus, kaya naman nagpasya ang karamihan na lumikas papunta sa ibang lungsod. Gayunpaman, hinadlangan sila ng mga sundalo at inutusang manatili lang doon. Ang mga lalabag sa utos ng militar ay direktang ipatatapon sa mga isolation camp. Sa sumunod na eksena, ang military commander na si Stone ay bihag at binabantaan ang buhay ng isang babae na nagngangalang Susan. Siya ay asawa ng sundalong tauhan ng commander na nagngangalang John. Nalaman ni Stone na tinutulungan ni John ang mga tao na makatakas mula sa isolation camp. Nagbanta ito na papatayin ang kanyang asawa kung hindi niya pa rin sasabihin ang tungkol sa pinagtataguan ng mga residenteng tumakas. Dahil tumanggi si John na sabihin ang katotohanan sa commander at kahit ano pang pagmamakaawa niya, nagpa siya si Stone na patayin si Susan sa mismong harapan niya. Makalipas ang 3 taon, hindi pa rin malimutan ni John ang kanyang minamahal na asawa. Habang nagtatago, ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay ng mag-isa. Pinapalakas niya rin ang kanyang katawan upang paghigantihan ang pumatay sa kanyang asawa balang araw. Pagkatapos, ipinakita sa mga nakaraan na si John ay isa sa mga miyembro ng Special Forces sa ilalim ng pamumuno ni Stone. Nilipol ng Special Forces ang daan-daang residenteng pinaghihinalaang nahawaan ng isang mapanganib na virus. Ang totoo, ang virus na ito ay isang paglilihis lamang ng isyu na ginawa ni Stone para sa sarili niyang kapakinabangan. Ang mga mamamayan ay kailangang maging biktima ng kanyang kasakiman. Si John, na may konsensya pa rin, ay mariing kinokondena ang kasuklam-suklam na ginawa ng kanyang mga pinuno, ngunit itinuring si John na isang traidor dahil dito. Dadalin siya sa laboratorio na nasa isang malaking barko at doon ay susuriin ang kanyang dugo. Base sa resulta ng blood test, hindi infected si John ng virus. Bukod pa rito, immune si John sa virus na tumama sa lungsod, kaya nagplano ang medical team na gumawa ng bakuna mula sa dugo niya. Pero tumanggi si John at nilabanan ng mga kapwa niya sundalo. Sa huli ay nagawa niyang takasan ang mga sundalong bumihag sa kanya. Sa kasalukuyan ay nagtatago si John sa kagubatan. Minumulto pa rin siya ng alaala ng pagkamatay ng kanyang asawa, at nakararamdam pa rin siya ng konsensya dahil sa pagpatay sa maraming inosenteng mamamayan. Habang pinagluluksaan ang kanyang sinapit, nagulat si John nang may lumitaw na isang sugatang babae. Agad na dinala ni John ang babae sa loob ng kanyang kubo. Kinabukasan, nagising na ang babae na nagngangalang Maria. May nakita si John na bala na nakabaon pa rin sa katawan ni Maria. Ang balang ito ay galing sa mga militar na bumaril sa kanya nung sinubukan niyang tumakas. Tinulungan ni John si Maria na alisin ang bala. Nang matagumpay niya itong matanggal, nagulat si John nang malaman na hindi ito basta bala lang. Isa pala itong tracking device. Nahimatay si Maria matapos kunin ni John ang bala sa katawan niya. Nabatid ni John na tinutugi si Maria ng mga unit ng Special Forces, at nakakita rin siya ng isang kakaibang barcode sa pulso nito. Nang magising si Maria, sinabi ni John na maaari muna siyang manatili sa kanyang kubo ng ilang araw, ngunit sa oras na siya ay gumaling, kailangan niyang umalis kaagad dahil ayaw ni John na masangkot sa gulo lalo pat siya mismo ay pinaghahanap din ng mga Special Forces. Makalipas ang ilang araw, may mga tauhan mula sa Special Forces na pumunta sa kubo niya at nagtanong kung nasaan si Maria dahil doon sila itinuturo ng GPS. Pero binaliwala lang sila ni John. Pinilit nilang maghanap sa loob ng kubo hanggang sa huli ay pinatumba sila ni John, habang napatay naman ni Maria ang isa sa kanila. Ramdam ni Maria na hindi basta-basta si John. Gusto niya sanang mas makilala pa ito, pero ayaw ni John na sabihin kung sino talaga siya. Samantala, ipinagpalagay ng dalawang superior na sina Roy at Lucy na patay na ang kanilang miyembro dahil hindi na nakabalik ang mga ito. Kailangan nilang i-report ang nangyari sa kanilang commander na walang iba kundi si Stone, ang mismong pumatay sa asawa ni John sa simula ng pelikula. Sa sobrang pagkadismaya ay binigyan ni Lucy ng leksyon ang nakitang miyembro na kasalukuyang nasa training. Kasabay nito ay pinaghahandaan ni John ang resback ng mga Special Forces na tumutugis kay Maria dahil sigurado siyang magpapadala ang mga ito ng mas marami pang tauhan. Noong gabing iyon, tinanong ni John si Maria kung paano siya napadpad doon. Napilitan si Maria na sabihin kay John kung bakit siya hinahabol ng mga Special Forces. Gaya ni John, immune rin sa virus ang DNA ni Maria kaya gusto nila itong makuha.
Ayaw ibigay ni Maria ang DNA niya dahil alam niyang para lang sa mga piling tao ang gagawing bakuna ng mga militar. Hindi nila tutulungan ang mga mahihirap na mamamayang may virus. Gagamitin lang nila ang bakuna para sa sariling interes para masakop ang lungsod. Pinagtagpo sila ng tadhana ni John na katulad din niya ang kalagayan, ang pinagkaiba lang ay nawalan si John ng pinakamamahal na asawa. Ikinwento ni Maria na dati siyang magnanakaw at nakulong na rin, pero pinatay ng outbreak ng virus ang karamihan sa mga preso at pati ng mga guard sa kulungan. Nabuhay si Maria dahil immune siya sa virus. Kinabukasan, tinuruan ni John si Maria kung paano humawak ng armas para madepensahan ang sarili niya. Maya-maya lang, may 3 miyembro ng Special Forces na dumating sa gubat. Napansin ni John ang pagdating nila, kaya sinadya niyang pumasok sa kubo para linlangin ang mga sundalo. Nang buksan ng isa ang pinto ay bumulaga sa kanya ang putok ng shotgun. Pati ang kasama niyang pulos tapang lang ang nasa katawan ay nadali rin ni John. Malas lang at nadakip ng natirang isa pa si Maria. Pinalabas nito si John sa pinagtataguan niya. Palihim na nagpakawala si John ng pana na tumama sa binti ng lalaki kaya nakaalpas si Maria tapos ay tuluyan niya na itong pinatahimik. Dahil hindi pa rin bumabalik ang 3 nilang tauhan, nagdesisyon ang mga superior na magpadala pa ng mas maraming tao para hulihin si Maria. Hindi pa rin nila alam na ang mismong nagpoprotekta kay Maria ay si John. Isang dating miyembro ng Special Forces nila na kilalang magaling makipaglaban. Habang nangyayari ito, ipinakita ni John kay Maria ang mga nakatagong sandata. Alam niyang hindi titigil ang mga sundalo hanggat hindi nadadakip si Maria. Pinaghandaan nila ang pagdating ng mas marami pang Special Forces. Makalipas ang ilang sandali ay inutusan ni John si Maria na kumuha ng tubig sa lawa, pero laking gulat ni Maria nang palibutan siya ng mga kararating lang na miyembro ng Special Forces. Dahil akala ni Roy ay nahuli na ang main target nila, binalita niya ito agad kay Commander Stone. Pero bago pa niya matapos ang pagbabalita ay biglang sumulpot si John at isa-isa silang nilipol sa loob lamang ng ilang segundo. Sa madaling salita ay nailigtas na naman ni John si Maria. Gayunpaman, buhay pa pala si Roy na agad binalita ang nangyari sa Commander para humingi ng backup. Inutusan ni Commander Stone ang mga tauhan na patayin ang taga-sibak ng kahoy at hulihin si Maria ng buhay. Agad na dumating ang mga pinadalang sundalo. Matapang na hinarap ni John ang mga Special Forces. Tumulong din si Maria sa pagdepensa, ngunit natagpuan siya ng babaeng sundalo. Di siya pwedeng patayin pero nagsabi ang sundalo na sasaktan na lang siya. Nagpakampante ito kaya nakuha ni Maria ang sandata na tumapos sa kamoteng sundalo. Nang mabalitaan ni Stone na naubos na naman ang mga tauhan niya, nagpadala agad siya ng karagdagang tropa at nagutos na patayin si John anuman ang mangyari. Inabangan nila John at Maria ang pagdating ng mga sundalo. Marami man ang kalaban ay matapang na nakipagsabayan si Maria. Kabisado ang pasikot-sikot na lugar, nasorpresa ang mga sundalo nang sugurin sila ni John gamit ang kanyang palakol at patalim. Kahit saang direksyon ay may kalaban ngunit hindi nawalan ng pag-asa ang dalawa na malalampasan nila ang gerang iyon. Sa kabilang banda, nahirapan talagang umatake ang mga miyembro ng Special Forces hanggang sa matulad lang din sila sa mga naunang sundalo. May dumating na namang 12 ng backup. Nakita nila ang tunnel malapit sa kubo ni John at binalita ito kay Lucy. Ang hindi nila alam, nakatago si Maria sa ibabaw ng tunnel at pinagbabaril silang lahat hanggang sa walang natira. Tapos ay nagpatuloy si John sa panghahunting sa mga nakatagong sundalo. Dahil naubos na naman ang mga tao niya, na-realize ni Stone na kailangan niyang ibahin ang plano niya. Nag-isip siya ng paraan para maakit si John sa loob ng tunnel. Habang tinutugis ni John ang mga kalaban sa paligid ng gubat, bigla siyang inatake ni Roy na dati pala niyang kaibigan. Sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawa. Hindi madaling kalabanin at talunin si Roy. Nahirapan si John sa kanyang mga atake at paulit-ulit itong bumagsak. Sa huli ay natalo ni Roy si John hanggang sa mawalan ito ng malay. Narinig ni Roy sa radyo na natagpuan na ang pakay nila kaya nawala ang atensyon niya sa walang malay na si John. Samantala, napatay man ni Maria ang mga kalabang sundalo, natamaan naman siya ng bala sa tagiliran. Natagpuan siya ni Roy at dinala sa loob ng tunnel. Balik kay John na himalang bumalik ang malay, hinanda niya ang sarili para muling sumabak sa labanan.
Habang hinahanap si Maria, narinig niya sa radyo ng patay na sundalo na nasa entrada ng tunnel si Roy bitbit si Maria. Walang pag-aalinlangan na sinundan niya si Roy sa loob ng tunnel. Hindi niya alintana na isa pala itong patibong na inihanda ni Stone. Kasabay nito ay inutusan ni Stone ang lahat ng mga tauhan na pasukin ang tunnel upang sa huling pagkakataon ay masakota nila si John. Muling nakasagupan ni John si Roy sa loob ng tunnel. Inilabas nila ang kani-kanilang husay at lakas sa laban bilang mga elite forces. Sa una ay nagpabugbog muna si John kay Roy. Ngunit sa huli ay bumawi siya at kinulata ito, habang si Maria naman ay muling nagkamalay. Nagmadali silang makalabas ng tunnel ngunit naharangan na ng mga sundalo ang lahat ng daan papasok at palabas. Sa ayaw at sa gusto nila, kailangan nilang labanan ang lahat ng sundalong naroon. Nagkaroon na naman ng matinding barilan. Natalo ni na John at Maria ang Special Forces, pero maya-maya lang ay may dumating na namang mga backup. Kaya sa huli, nagbato si John ng mga smoke grenade para bulagin sila sa usok. Ginamit niya ang tsansang ito para tumakbo papunta sa exit. Habang tumatakas, nabaril si John ni Lucy pero nakaligtas pa rin siya. Tapos ay pumasok sila ni Maria sa isang silid. Sinabihan niya si Maria na magtago muna roon hanggang sa maging ligtas ang paligid. Habang siya naman ay lilinlangin ang mga kalaban palabas ng tunnel. Ang hindi niya alam ay nag-aabang na pala si Commander Stone at ang mga sundalo nito sa dulo ng tunnel. Walang nagawa si John kundi ang sumuko. Sa wakas ay muling nakaharap ni John ang mismong pumatay sa asawa niya. Doon naintindihan ni Stone kung bakit napakahirap hulihin ni Maria dahil pala tinutulungan siya ni John. Tinanong ni Stone si John kung nasaan si Maria. Nagsabi si John na pinatay na niya ito. Hindi naniwala si Commander Stone kaya inutusan niya ang mga tauhan na bugbugin si John. Kahit na hindi makagulapay, iginiit niya na patay na si Maria. Nang mag-utos si Stone na patayin na siya, sinigawan ito ni John na duwag bago hinamon sa isang one-on-one na labanan. Dahil ayaw mapahiya ng commander sa mga tauhan, pinatulan niya ang hamon ni John na halos nanghihina na sa mga sugat na tinamo. Mano-mano silang nagsuntukan sa harapan ng lahat. Sa una ay sinalo ni John ang lahat ng suntok ng commander. Ngunit hindi siya sumuko at siya naman ang nagpakawala ng suntok. Nang maramdaman ng commander na di siya uubra, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bigyan siya ng sandata, ngunit walang sino man ang sumunod dahil sawang-sawa na sila sa kanilang pusakal na pinuno. Kalaunan, sapilitang nakuha ni Stone ang sandata mula sa isa sa kanyang mga tauhan, ngunit dumipensa si John at sinubukang agawin ang baril hanggang sa pumutok ito. Malas ng commander na sa katawan niya pumutok ang baril. Sa kaparehong pagkakataon, biglang lumabas si Maria hawak ang 2 granada. Nagbanta siya na pasasabugin ang sarili kung hindi pa kakawalan ni Lucy si John. Nagsabi rin siya na payag na siyang sumama sa kanila kung pakakawalan nila si John. Pinagbigyan ni Lucy ang hiling ni Maria. Isinakay nila si Maria sa chopper at iniwan si John sa kagubatan. Lumalabas na bago pa man madakip si Maria ay nakapag-iwan siya ng 3 vials ng dugo sa loob ng refrigerator. Nagbilin siya kay John na ibigay ang antidote sa mga tao. Iyon ang huli at natatanging hiling ni Maria.